Ang gabi ay madilim at tahimik sa maliit na nayon ng San Roque, Cebu. Ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, nagdudulot ng isang nakakapanindig balahibong dilim. Si Mang Isko, isang matandang mangingisda, ay naglalakad pauwi sa kanyang kubo, dala ang kanyang maliit na lambat at ang mabigat na katahimikan ng gabi. "Hay, salamat naman at malapit na ako," bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga paa ay sumasabay sa ritmo ng kanyang puso na mabilis ang tibok. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita kundi ang mga anino ng mga puno na sumasayaw sa hangin. Siguro, hangin lang yun, pagpapatahan niya sa sarili, ngunit ang kaba ay nanatili sa kanyang dibdib. Unti-unti, narinig niya ang mga yapak. Mahina, ngunit tiyak, parang may sumusunod sa kanya. "Sino yan?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Wala namang sumagot. Ang mga yapak ay patuloy pa rin, papalapit ng papalapit. Pinabilis niya ang kanyang lakad, ngunit ang mga yapak ay tila sumasabay sa kanya. "Lord, tulungan niyo po ako." Dasal niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong liwanag sa dilim. Nakita niya ang isang maliit na ilaw sa malayo. Isang bahay, isang pag-asa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa ilaw, umaasa na makatagpo ng tulong. Nang makarating siya sa bahay, kumatok siya ng malakas. "Magandang gabi po. Tulungan niyo naman po ako," sigaw niya. Isang matandang babae ang sumilip sa bintana. Ang kanyang mga mata ay malalaki at puno ng takot. "Ano po ang nangyari?" tanong ng matanda. "May sumusunod po sa akin. Parang multo," sagot ni Mang Isko, hingal na hingal. "Pasok ka," sabi ng matanda. Pinapasok niya si Mang Isko sa loob ng kanyang bahay. Isang maliit at madilim na kubo ito, puno ng mga lumang gamit. "Salamat po," sabi ni Mang Isko, "pero ano po ang gagawin natin?" "Manalangin tayo," sabi ng matanda. Sabay silang nagdasal, humihingi ng proteksyon sa Diyos. Ngunit habang nagdarasal sila, narinig nila ang mga yapak sa labas ng bahay. Mas malakas na ngayon, mas malapit na. "Ano yun?" tanong ni Mang Isko, ang kanyang boses ay puno ng takot. "Huwag kang matakot," sabi ng matanda, "manalangin lang tayo ng tahimik." Ngunit ang mga yapak ay patuloy pa rin. Bigla, narinig nila ang isang malakas na paghampas sa pinto. Sumigaw ang matanda. Pagkatapos ay katahimikan. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Nang sumikat na ang araw, natagpuan ang bahay ng matanda na wasak. Ang pinto ay sira, ang mga gamit ay nagkalat. Ang matanda at si Mang Isko ay wala na. Ang tanging natitira ay ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy, at ang isang kakaibang amoy. Amoy ng lupa, ng dugo, at ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang kwento nila ay naging isang alamat sa San Roque, isang babala sa mga taong maglalakas loob na maglakad mag-isa sa madilim na gabi. Ang mga yapak, ang malamig na hangin, at ang anino, patuloy pa rin silang naghihintay.